Hi, hello, good morning. Happy birthday to me. Kagigising ko lang at ako ay magluluto ng tuyo ulam ko at saka magtitimpla ako ng kape. Late na ako gumising kasi wala namang espesyal. Wala namang espesyal sa araw na ito dahil wala naman akong ihahanda. So, magkakape na lang ako at saka magluluto ng aking ulam ngayon, tuyo. Yan. Thank you sa lahat ng bumate, most especially sa mami at daddy ko, kay Daddy Kevin, thank you for your warm greeting. At saka kay Mami Cora, thank you po sa inyong pagbate. No? Pagkagising ko, naloka ako. Ang dami kong sa notification, anong tawag doon? Anong tawag doon sa notif kapag may nakatag? Ang dami na palang bumati sa akin sa birthday ko. Thank you po. Naku, sana maging happy naman ako ngayong birthday ko. At yung ulam ko sa tanghali mamaya. Wow, ulam. Pero ngayon dahil kagigising ko lang at umulan, syempre, as usual, alam nyo na kapag umuulan dito, ako ay maglilinis. Dahil hindi po ako sanay sa maruruming kabahayan, so maglilinis po ulit. Teka lang po Sa totoo lang, takot ako magbukas ng super ka lang. Takot. Sa kalan, baka sumabog. Salamat po sa lahat ng bumati sa birthday ko. Birthday ko ngayon, ako po ay 18 years old na. Debu. Ito ay araw ng aking pagdadebu. Baka may pumasok na namang sulpot dyan naku kayong mga sulpot kayo na namimihasa kayo. Yan bumili. Meron akong tuyo. Actually, 2 plastic to. Yung isa, kinain ng pusa. 30 pesos din to, 5 pesos ang isa. Masarap to kapag papartneran ng... Yes, Mami Cynthia. Tama po. Papartneran to ng kape. Masarap to pag papartneran ng kape. Hello po, Kuya Madar Alcasoda. Salamat po sa pagbate. Kay Ate Lorna Dayaw Kania. Salamat po. Kay Ate Edita Kutamora, thank you po sa pagbate. Diba? May flying kiss pa yan. Kuya Ruel Balala, see you on November. Meron pong parlor si Kuya Ruel Balala, isa siyang makeup artist at professional na makeup artist sa Salon de Ruel, dyan po sa Camarin, Caloocan. So sa mga gusto maging maganda dyan, yan, PM niya si Kuya Ruel Balala, nag-home service din po siya. Siya po yung nag-Brazilian ng buhok ko, siya nagpaganda sa buhok ko. Magaling po siya na makeup artist. Dati siyang makeup artist ni Vina Morales at isa siya sa admin ng AMS. Isa siya sa group Isa siya sa AMS group. Napakabait. Napakabait na babae. Ayun sa bagong baryo, yon. Salon de Roel. Shout out sa 9 live viewers. Late na ako gumising kasi ang sabi ko sa sarili ko wala namang special na mangyayari dahil wala rin naman akong gagawin, wala rin naman akong bisita, di ba? Wala rin naman akong ipanghahanda, so dadaanin ko na lang sa tulog. So, nagising ako 9:30 ng umaga dahil nagugutom ako. Sabi ko parang nagugutom ako. Yon, kaya 9:30 ng umaga na ako nagising. Yan, kaya nagluto po ako ng tuyo. Magpapainit akong tubig para sa kape ko. Hi po!
Ate Fe Canoy Salon Generosa, salamat po sa pagbati nyo at pag-greet sa birthday ng maganda ninyong debater na si Sanrio. Hi po Ate Patrocinia sa Dongdong, salamat po sa pagbati. Ayan si Ate Patrocinia sa Dongdong, isa yan sa magagaling na written debater at member po yan ng AMS. Yan, member ko po yan. Magaling na written debater din po ng Catholic yan. Si Ate Patrocinia. Yan, marami ang alam na chika tungkol sa iglot. Dapat mag-iitlog ako. Sasamahan ko yung tuyo ng itlog. Naalala ko, wala nga palang itlog. Sayang. Mag-aano sana ako ng egg. Ano ba naman ito? Ay, naku naman talaga. Asa ba ang aking tasa? Ito ang aking taso. Magpapait ako tubig. Para makapagkape. Though na hindi talaga sa akin pwede yung kape. Bawal talaga. Kaya lang, taon na akong hindi nagkakape in fairness. As in maraming taon na. So itatry ko namang magkape. Kasi masarap kasi talaga yung tuyo sa kape. Buti na nga lang nakabili ako ng coffee. Eto. Buti nakabili ako ng coffee, pero talaga sa totoo lang bawal sa akin. Hindi ko alam, bawal sa akin ng kape, pero pagdating sa alak, pwede naman. Kakaiba. Bawal ang kape sa akin, pero kapag dating sa... Naku, Tito Marco! Shout out kay Tito Marco Evangelista. Ano ba yan? Nakakaasar, ang layo-layo ko kasi. Siguro kung malapit-lapit lang ako kay Tito Marco, baka nag-shot-shot na kami. Dapat nung birthday ko, kasama ko sila Ate Cynthia may shot. Magsha-shot-shot sana kami, kaya lang maaga kasi silang mag-uuwian. Kinakatok na ako ng aking mga kapitbahay. Ito yung aking sausawan. Sausawan ko. Kita nyo? Ito yung sausawan ko sa tuyo. Ngayon, itong si Mami Rhea, nagpunta ng nagpunta ng summer. Sabi ko kay Mami Rhea, Oy Mami Rhea, kung nasang ka man, pasalubong ko. Mahilig kasi ako sa mga sa totoo ang hilig ko isda. Mahilig ako sa mga daing. Hindi ako mahilig sa mga manok. Hindi ako mahilig sa karne. Yan, mahilig akong kumain ng palabok. Kaya yung nagpalabok bumili si Mami Rhea ng palabok. Diyos ko, ako na yata nakaubos ng palabok kahit mahina akong kumain kasi yun ang hilig ko, palabok. Ayoko nung manok tsaka baboy, hindi ako mahilig. Sa isda, lalo na kapag may gata, tilapia, yan, hilig ko yan. Kuya Ruel Balala, tara na, shot na. Kasi naman magbibideo okay pa tayo, di ba? Hi po, Ate Len Yashuma. Maraming salamat po sa pag-greet. Ay, wala po tayong gagawin maghapon kundi magchika-chikahan dahil wala naman akong handa. Ayan lang po ang ating gagawin for today. Ang magchikahan ng magchikahan. Dahil wala naman po akong handa. So, magandang umaga sa mga kumari kong toxic dyan. Buhay pa ba kayo? Ay. Ha? Mga kumari kong toxic, buhay pa kayo?
Ako ay buhay na buhay pa naman at kagigising ko lang. At ayun, kakain pa lang at magchichikahan tayong maghapon dahil wala naman akong kasama dito sa Baler. Diba? Dahil wala akong kasama dito sa Baler, maghapon tayong magchichikahan. Ano ba? Nasa na ba yung maliit kong ano? Dito na nga lang. Dito ko na lang ilalagay ang aking sausawan kahit napakalaki. Hi, Kuya Artman Odonix! Thank you po sa pagbate. Kay Kuya Freddy Mendoza Cabardo. Thank you po. Hay nako, alam niyo po ba kahapon? Dapat sasalubungin ko yung birthday ko. Na-visit naman ako. Walang signal, wala pang kuryente. Sabi ko, ano ba naman yan, Lord? Sasalubungin ko yung birthday ko. Walang kuryente, wala pang signal. Kamusta naman yun? Ngayon naman, sabi ko, Lord, ano ba? Nakakaasar ka na, Lord. Sabi ko, birthday na birthday ko. Ang handa ko, tuyo. Sabi ko, thank you, Lord. Kala mo hindi ko magagawa ng paraan yan. Masarap na suka lang ang katafat neto. Sabi ko, birthday ko, Lord. Bakit man tuyo? Sana naman ginawa mo namang kahit pa paanong fresh na isda. Wala tayong magagawa. Ang sabi ni Lord, o Sanrio, birthday mo ngayon, magtuyo ka. Nasaan yung ano? Diba? Ang dami-dami ng nawala ng bahay ng bagyo eh. Dahil sa baha, diba? May mga nakita ako na ginagawa pa lang yung bahay, tapos daanuhan ng baha, gumuho. Sabi ko, paano pa yung mga tao na binaha yung loob ng bahay, nasira yung ref, nasira yung mga kama, yung mga tindahan na bagong bukas, binaha, di ba? Natanga yung mga paninda. Mas malaki yun, mas mahirap yun kumpara sa akin, tuyo lang naman yung pagkain lang naman yung ano ko, issue. Hindi po ba? Mag-iinarte pa ba ako? Napaka-bless ko na dahil kahit papaano ay binigyan ako ng tuyo ni Lord. Kahit na hindi ako katulad ng mga nagbe-birthday na iba dyan, na talagang may litsyong baboy pa, at least ako kahit papaano, may handa pa din. Wait lang, kukunin ko yung pagkain ko. Ano ba yon? Casper, batiin mo ako. Batiin mo ako. Casper, sabi mo, happy birthday! Namulat kayo na sa kama ko? Batiin nyo ako. Batiin nyo muna ako. Happy birthday to you! Batiin nyo ako. Ay, Casper ha. Mag-antay ka, huwag mong gagalawin yung pagkain ko. Kung ayaw mong masaktan. Huwag mong gagalawin yan. Tinuturuan ko kayo, ha? O, ang alin? O, diba, nakita nyo pa? Gusto nyo makita yung mga aso ko? Kung saan sila nakasiksik, nakakaloka. Ewan ko ba dito sa mga aso ko kung bakit lagi na lang kapag gigising ako, kulang na lang magpatungan kami. Laging, ayan o. O, yan sila o. Kita nyo? Ayan, o. Nagbibigil-bigil pa yung mga buntot. Nagbibigil-bigil pa yung mga kabuntutan. Okay. Hi po, Mami Rosana Felipe. Salamat po sa pag-greet nyo sa akin. Thank you. Kay Ate Arlene Lantikse, thank you po sa pag-greet. Salamat po. Kay Mami Cors Lozano Mercado, thank you po sa pag-greet ninyo.
Ayan, isa sa mga admin ko na magagaling at isa sa matatalinong written debater, si Archatel Gabriel Fernando. Yan, thank you, bebe. Admin ko po yan sa AMS. Yan, no? Bongga nga yung sinelebrate mo yung birthday mo ng advance, saya-saya. Sabi ni Kuya Ruel Balala. Ay, oo naman, Kuya Ruel, yun ang pinakamasaya kong birthday kasi talagang nag-anuhan tayo ng kantahan dun, no? Ako pa ba papatalo? Tsaka, napaka-special nung araw na yun kasi dumating si Tito Marco Evangelista. Imaginein mo naman, sino ba naman ako para dayuhin ng, diba? Para puntahan ng sikat na radio announcer ng Katolikong simbahan. Sikat sa Radio Veritas, pumunta ng birthday ko. Sino ba naman ako? Oo naman, at napaka-memorable nun sa akin. Tapos pumunta pa si Ate Nad. O, si Ate Nadram, sikat na moderator sa buong Pilipinas. O, sang ka pa, diba? Nagpunta sa birthday ko. Si Ate Cynthia. Sikat si Ate Cynthia, no? Masikat pa yan kay Chris Aquino. Imaginein mo. Graduate ng TEO class, ng theology class. O, nag-effort pumunta ng birthday ko. Ang saya talaga. Tapos, iyang-iya naman ako kay Kuya Ruel Balala. Talagang nire-reband si Bina Morales. O, artista. Nagpunta ng birthday ko. Sang ka pa, o, diba? Fresh na fresh. Hi, Kuya Bang Finla. I miss you. Aba. Buti, aga mong gumising ako. Kagigising ko lang. Kumakain ako ng tuyo with kape. Hi po, Kuya Jerry Boncales. Kamusta po kayo? Good morning. Thank you po sa pagbate. Nag-live ako ngayon kasi wala naman po akong gagawin maghapon. Wala naman akong ihahanda. Actually, nakasarado nga yung pinto ko kasi kahapon, kinatukan ko ng mga kapitbahay. Sabi, Sanrio, birthday muna, shot na tayo. Anong handa mo? Nahiya akong magsabing wala. Kaya hindi ako lumalabas. Mula po kahapon hanggang ngayon, hindi po ako lumalabas. Mula kahapon hanggang ngayon, hindi ako lumalabas. Nahihiya po ako. Kasi, syempre, nag-e-expect sila kapag birthday is kahit spaghetti, meron kang maibibigay sa kapitbahay. Wala. Dapat po maghahanda pa rin ako kaso nagkaroon ng bagyo. Wala po akong nakuhang labada. Kaya hindi ako nakapag kahit spaghetti. Tuyo na lang. Hi, Abti Lisel Pino Kalibog. Hello po, salamat po sa pagbati. Ay, si Katropa, oh. Ikaw, nakadami ka, Shider, Sino kaya itong Shider na to? Oy, Katropa. Lagi kita nababasa sa post ko. Sabi ko, parang kilala kita. Parang parang nandudong ka din sa unang FB ko nung hindi pa siya nagigiba. Hi, Ate Lady Heart. Poton. Tardelan. Ang taray, Lady Heart. Ang ganda ng pangalan. Hoy, Katropa, feeling ko kilala kita. Daman-dama ko. Hi, Kuya Henry Peñaflor. Good morning. Si Ate Cynthia Manalo. Sikat na sikat po yan. At saka Madasalin. Nakilala ko yan si Ate Cynthia, Madasalin yan Pinapasok ako sa platform ng Rosary. Kaya yung mga mahilig dyan mag-Rosary or yung wag mo muna pakialaman ng pagkain ko. Handa mo. Yung mga mahilig mag-grocery dyan o yung gustong pumasok sa theology class, gustong matuto ng theology, mga katuruan yon sa ating simbahan under ni Professor Hector. I-PM nyo siya. No, si Ate Cynthia Manalo, siya po ay
Tsahin ng pinakabatang manalo ngayon ng ano siya, kamag-anak niya po yung founder ng INC, si Ate Cynthia Manalo. Sana all may kamag-anak na manalo. Hi Ate Almang Ipol, thank you po sa may kapito, ang sarap. Ano ba? Itong pusa na to eh, gusto pang makishare eh. Gutom na kayo? Nagugutom na yung mga alaga ko kasi kahapon, hindi sila nakapaghapunan. Ito na. Magkati na tayo sa tuyo. Oh. Ito naman, pag kumakain ako, kailangan kumakain din siya. Si Ate Cynthia po ay kilala ng mga CFD. Tahimik yan, tahimik at magandang dilag. Nakakaloka yung mga INC sa comment section ko. Galit na galit, gustong manakit. Totoo naman kasi, di ba mga inday, bakit ba hindi kasi nila matanggap na hindi naman protestante ang tatag ni Christ, di ba? Susulpot-sulpot, tapos pag prinangka, galit na galit. Totoo naman. Hindi naman talaga protestante ang tatag ni Christ. Bago galit na galit, gustong manakit. Hi Kuya James Baguio. Salamat sa pag-greet. Mwah! Hi Aaron Jana Vales ni Comedes. Nako, isa pa to, AMS din yan. Isa sa bully ng mga sulpot. O mamaya, alam mo yan, makikipag-asaran tayo mamaya sa sulpot. Ang layo naman kasi ng simbahan dito. Gusto ko sana magsimba. Imagine nyo naman, 500 pesos pa masay balikan. Alam nga naman magsimba ako sa kapilya dito. Marami ditong simbahan kaso puro INC. INC at saka Aglipayan. Meron dito Aglipayan or INC. Yung simbahan dito ng Katoliko sa bayan pa. Ang tricycle mula rito hanggang bayan papunta 250 na. Paano pa pabalik? Ang jeep dito bihira. Kaya pag ako inatake dito, wala ako sa state of grace. Talagang hindi ako mapupunta ng langit. Bakit hindi ako tumatanggap ng ostia? Wala kasing simbahan. Hindi ako nakakapagkumpisal. Wala nga kasing simbahan. Paano ako magkukumpisal? Kaya, sinasabi ko, diba, sa inyo na, Diyos ko, sinasabi nyo magiging saint ako, naku, mamamatay akong wala sa state of grace dahil walang simbahan dito, ni hindi nga ako nagsisimba. Kahit yung mga, gustuhin ko man umattend ng yung mga linggo ng pagkabuhay, hindi ako nakaka-attend kasi ang tricycle din dito may oras. Pagdating ng 10 o'clock ng gabi, wala ng tricycle. As in, wala. Paano ka magsisimba? Ang mahal-mahal ng pamasahe. Yung 500 pesos na yun, marami na akong mabibiling pagkain. Aba? Talo pa yung paglalabada ko, 300 pesos lang. Samantalang yung pamasahe, mas mahal pa sa paglalabada ko, 500. Kaya hindi po ako nakakapagsimba. Kaya, kahit na sabihin nyo na matalino si Sanrio, magaling si Sanrio, wala pong halaga yan pag
namatay ako na wala sa state of grace, sa impyerno pa rin ako mapupunta. Kaya nga lagi ko na lang sinasabi araw-araw kay Lord, Lord, patawarin niyo po ako sa mga kasalanang nagagawa ko. At marami akong sacraments na hindi ko matanggap. At hindi ko tinatanggap kasi malayo ang simbahan. Kaya ang ginagawa ko na lang, mag-aano ako, online mass. Doon na lang ako humihingi ng sorry everyday na, Lord, pasensya ka na, ang layo ng simbahan, hindi ako makapagkumpisal. Hindi kita matanggap. Kaya pag namatay ako, impyerno ako kasi wala ako sa state of grace. Hoy, Kuya Randy, gulimlim na miss kita. Ano ba naman to? Bit ngayon ka na nagparamdam? Nakakamiss ka. Thank you sa magbate. Hoy, may papakita ako sa inyo. Eto, tinanggap kong regalo nung birthday ko. Kita niya? Yan. Tapos eto naman, yung binigay sa akin nung nagsisimula pa lang ako. Hindi ko magamit-gamit. Nakakainis. Feel na feel ko pa nung una. Dasal-dasal ako. Di ba kinuwento ko sa inyo, nagdadasal-dasal ako ng deliverance, nagdadasal ako ng deliverance. Kasi nga, sabi ko, nauumay. Lord, sorry talaga, magiging honest lang talaga ako sa mga sa mga kapwa-tao ko. Nauumay kasi ako sa rosary. Uy, sorry pero totoo kasi ang haba kasi. Bukod sa baka hindi ko lang siya debosyon. Baka hindi ko lang siya talaga debosyon yung rosary. Kaya ang ginawa ko, eto. Pero sa ganito, kahit mahaba siya, na-enjoy ko siyang basahin, na-enjoy ko siyang dasalin. E di ako naman, dasal-dasal ako, dasal-dasal. Tapos, buti na nga lang, dun sa AMS, meron doon na kasali sa deliverance ministry sa punto per punto. Kinausap ako, sabi, uy, Sandrillo! Sabi ko, dinadasal mo yan? O bakit masama? Ganun pa yung sinabi ko, no? Kaya, shoutout Kuya Axel Bautista, thank you sa pag-greet. Hindi ka pwede magdasal niya pag wala ka sa state of grace, may balik sa'yo yan. Sabi ko, bakit? Yung kampo ng demonyo nasa katawan mo, tapos itataboy mo. Sabi niya, kailangan nasa state of grace ka. Natakot ako, may balik pala yun. Hindi pala basta-basta yung pagdadasal ng deliverance. Ako wala naman akong alam. Ang alam ko lang is dasal siya, di ako naman ang lola mo, super dasal ng deliverance prayer. Hindi ko din pala magagamit. Sabi ko, ano ba naman yan? Ang favorite kong dasalin, tuwing gigising ako, bukod kay Saint Michael the Archangel, yung Divine Mercy, yung pakanta. Kasi minsan naaaliw ako kapag sumasabay ako sa Divine Mercy, aliw na aliw ako kasi 'di ba magaganda yung boses ng Divine Mercy song. So kapag sumasaway ako sa pagkanta, feel na feel ko parang ang ganda-ganda ng boses ko. Kaya lang naisip ko na my God, parang nagiging born again na ako. Doon natutuwa at nag-enjoy ako sa pagkanta ng Divine Mercy, pero parang feeling ko na born again na ako kasi talagang hindi lang yung pagkanta yung feel na feel ko, kundi parang feel ko ang ganda-ganda ng boses ko. Kaya tinigil ko siya. Sabi ko, parang hindi, parang nagiging entertaining sa akin. Parang hindi siya nagiging dasal, parang entertainment. Ngayon naman, nag-try ako ng mag-grocery. Hi, Kuya Antolin Fabiala, yan, pareho kaming July. Oy, belated happy birthday. At dahil dyan, birthday ko ngayon, batiin mo ko. Ngayon, ko, rosary naman. Well, to be honest talaga, nabubugnot talaga ako sa rosary. Hi Kuya Michael Kenyon, kamusta po? Nabubugnot ako sa rosary kasi nga ang haba-haba. Para akong inaantok. Sabi ko, Lord, ayoko namang magdasal na napipilitan lang. Ayoko naman dasalin yung isang bagay dahil kailangan lang. Sabi ko, gusto ko kung magdadasal ako, yung gusto ko, syempre, di ba, yung nagmumula sa puso. Kaya sabi ko, baka hindi ko siya debosyon, yung rosary. Tapos hanggang sa naisip ko, marami naman sigurong debosyon na pwede kong gamitin. Di ba? Hindi lang naman siguro rosary.
Kaya yun, nag-aano ako na tawag nito, nag-Divine Mercy ako. Tapos, inaaral ko yung, yung God the Father. Di ba merong dasal, oktaba, may oktaba pa yung nakaano. Ayun, inaaral ko din, kaya lang kailangan ng rosary. Hi, Kuya Noel Perfecto! Tagapagligtas natin si Kristo, magtiwala ka sa Kanya. For humans, it is impossible, but for God, nothing is impossible. Hi po, Ate Hope Nepomuceno. Sa totoo lang po talaga, gusto kong magsimba. Kasi araw ng birthday ko, gusto ko sana kahit ngayong araw man lang, meron akong maibigay kay Lord na Lord, birthday ko, thank you. At dumating ako sa ganitong edad, sa dami ng mga trials na pinagdaanan ko, nakarating pa rin ako sa ganitong taon at nagdidiwang ng kaarawan ko ngayon. Kaya lang talaga, ang mahal ng pamasahe, hindi ko kaya. Kaya mamaya siguro baka mag-online mas na lang ako. No? Ang layo ng simbahan. Ang chaplet and rosary, di mo hiwalay yun. Magkasama dapat si Mama Mary and Jesus. Kapag ako bukas nagro-rosary, alas 6 ng umaga. Ang Divine Mercy ko, alas 3 ng hapon. Kasi, kapag pinagsasabay ko yung rosary, at saka yung Divine Mercy, masyado siyang matagal. Lalo na po ako ay on-call labandera. Hindi pwede yung ganong katagal. Kasi kapag, pagising ko talaga, lumalabas na ako ng bahay, naghahanap na ako ng racket. Kaya hindi siya sa akin pwede. Kaya, ang rosary ko, 6 ng umaga yan. Pagtapos ko maglaba, makakauwi ako dito mga alas 3 ng hapon, alas 4 ng hapon, tsaka ako nakakapag-Divine Mercy. Pero, yung gamit ko YouTube, mag-YouTube ako, isa-search ko. Para makapagdasal. Hi po Ate Mami Maria Carmen Dave. Hello po. Hi po Kuya Noel Perfecto. Thank you po sa pag-greet. Ayan. Si Kuya Noel Perfecto, yung nakikita nyo dyan sa comment section, nung ako ay bago-bago pa lang, siya ang naging saksi sa pag-unlad ko. Nung wala pa akong alam sa simbahan, si Kuya Noel Perfecto ang isa sa mga mentors ko. Kapag ako ay lalaban noon ng debate, chat ko yan. Sasabihin ko, Kuya Noel, pwede ka ba ngayon? O sasabihin yan, bakit Sanrio? May laban ako mamaya. Pakinggan mo naman tong latag ko sa Debaters Convention dun sa DevCon. Kasi may debate, makikipag-debate ako during that time, ang bata ko talaga, wala talagang alaman lola mo. Talagang palakasan na lang ng powers ng loob. Kaya ang gagawin niya ni Kuya Noel, sige Sanrio, mag-open cam yan. Pakikinggan niya yung presentations ko. Si Kuya Noel Perfecto ang isa sa kilalang debater na Katoliko dito sa Pilipinas. At isa rin siya sa nagsabi sa akin na, Sanrio, ang galing-galing mo. Kahit mukha akong nagra-rap noon. Hindi pa ako, takot pa ako noon mag-on cam. Ang idol ko noon, si Kuya Fernando Camacho. Kasi, kay Kuya Fernando Camacho ng SDA, sa kanya ko narinig yung hindi ako lumalaban kapag hindi on cam. Kailangan nakataya yung muka kapag lalaban ka ng debate. Kaya sinabi ko nun kay Kuya Rasha, yung may hawak ng Rasha TV. Kuya Rasha, pangarap kong maging katulad ni Kuya Fernando Camacho, yung nakalantad yung muka pag debate. Kaya talagang sinikap ko talagang mag-aral. Sabi ko na one day magiging katulad din ako ni Kuya Fernando Camacho. Hanggang sa sabi ni Kuya Rasha na, alam mo ba Sanrio na ako ang mentor ni Fernando Camacho. Nagulat ako. Tapos dapat tuturuan ako ni Kuya Rasha na
mag-moderator. Ang tamad ko lang talaga. Binigyan ako ng di ba meron akong noon, itanong mo kay Sanrio, Biblia at referensya sasagot. Dapat meron talaga akong ganyan sa Rasha TV. Tamad lang talaga ako. Bukod sa tamad, hindi ko lang din siya napanindigan. Casper. Teka lang. Kailangan magbabasa tayo ng comment. Natabunan na yung iba. Ano ba naman yan? Shoutout kay Kuya John Norman Halandoni Torrento. Yan, shoutout po. Kay Kuya Jerry Rublica, shoutout. Kay Mami Connie Diaz, salamat po sa pag-greet, Mami Connie. Sabi ni Mami Maria Carmen Dave, need ka mag-grocery and chaplet bago ka mag-deliverance. Ganyan ako. Kares, confession, cares. Cares ba o kares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, sacramentals. Ayun nga po ayun nga ang problema sa akin. Hindi ako makapagkumpisal kasi nga po yung simbahan dito napakalayo. Hindi rin ako makatanggap ng sacraments kasi napakalayo po talaga ng simbahan. Gustuin ko man magkumpisal, hindi po kaya ng superpowers ko kasi nga po napakalayo nga po ng simbahan. Kaya hindi ko po nabubuo yung kares. Kaya hindi ko po tawag nito madasal yung deliverance prayer. Hindi ko siya pwedeng dasalin kasi kailangan daw nasa state of grace pagdadasalin yung deliverance prayers. Kaya nga nanginayang ako dito, Dalawa pa naman. Di ko rin siya madasal. Paano ko siya dadasalin? Wala nga po ako sa state of grace. Hindi ko siya madasal talaga. Kahit gusto ko siyang dasalin. Ano ba naman mo? Kang kumakain ako. Yan. Kuya Michael Quinyon, thank you po sa pag-greet. Need ka mag-grocery and chaplet bago ka mag-deliverance. Ayun, nabasa natin yan. Sabi niya Ate Maria Carmen Dave, yes, ang ganda ng boses sa chaplet. Ang ganda yon. Ginagamit namin pag nagpe-pray kami sa patay and healing prayer. Oo nga po, Ate Mami Maria. Ang ganda ng boses ng kumakanta dun sa dun sa Divine Mercy, napakanta. Lalo na kapag napatapos na, talagang parang feel na feel mo yung yung boses nila. Ang ganda-ganda. Kaya minsan naiilang ako na pag kinakanta ko yung chaplet, hindi lang yung dasal yung naiisip ko, parang ako singer. Kaya minsan naiiyak, Lord, pasensya ka na kung feeling ko, parang iniisip ko, minsan nasa asap ako, SOP, kumakanta-kanta ako ng Divine Mercy kasi ang ganda ng mga boses nila. Yan. Salamat po, Ate Hope Nepomuceno sa pagbati. Hi, Kuya Jojo Laveres. Shout out. Yan. Thank you, Ignacio Gonzalez. Kuya Ignacio Gonzalez Romarico sa pag-greet niya sa akin. Kuya Jojo Laveres, hindi nga po ako makapagsimba ng every Sunday kasi ang pamasahe po rito sa amin, papuntang simbahan back and forth, 500 pesos. Hindi nga po ako makapag-provide sa pagkain ng mga aso ko. Hindi nga po naghapunan yung mga aso ko, saan pa ako kukuha ng 500? Tulad po ngayon, birthday ko, ang handa ko, tuyo. Diba? Sayang naman kung napakalaking halaga kasi ng 500 ng 500 pesos sa akin. Kung may maayos lang akong trabaho o may maganda akong trabaho, siguro madali ako makapagsimba. Kaya lang, ang ginagawa ko na lang dahil hindi ko nga po afford
na makapagsimba, hindi mag-online mass na lang. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi ako banal. Hindi ako... Diba sabi, turo ng ating simbahan? Ano turo ng ating simbahan? Diba turo ng ating simbahan, pag namatay ka nang wala ka sa state of grace, maiimpyerno ka. Pag namatay ka na kulang ka sa sacraments na tinatanggap, impyerno ka. Kulang ako sa sacraments. Kapag namatay ako, malamang, baka sa impyerno ako mapunta. Kasi wala naman po ako sa state of grace. Kaya nagsasabi sa akin na, Sanrio, ang talino mo, Sanrio, ang galing mo. Hindi naman po basihan niya na porket magaling at matalino ka, sa langit ka na. Hindi. Mas mapalad pa rin sa akin yung mga, para sa akin mapalad yung mga tao na kahit hindi magaling dumebate, pero nasa state of grace. Mapalad yung mga tao na kahit hindi kayo magaling dumebate, pero nakakapagsimba kayo, mas maliligtas kayo kaysa sa akin. Hindi ako maliligtas. Pero araw-araw, sinisigaw ko sa Diyos na napatawarin niya ako. Kahit na hindi ako nakakatanggap ng Eucharist, kahit na hindi ako nakakatanggap ng basbas ng mga pari sa sobrang layo ng simbahan, lagi ko yun iniiyak na Panginoon, patawarin mo ko. Aanhin ko yung talino ko. Yung paghanga ng mga tao sa akin, hindi naman ako nagsisimba. Hindi pa rin siya, wala pa rin siyang benefits para sa kaluluwa ko. Kasi, kahit anong gawin kong kabutihan at pagpaparangal sa Panginoon, kung wala ko sa state of grace, hindi siya counted. Hindi talaga. Kahit anong gawin ko, kahit sabihin nyo pang tali-talino ni Sanrio, magaling ka Sanrio, sikat ka Sanrio, pag namatay ako, hindi siya counted. Hindi ako pwedeng mag-excuse sa Diyos. Impyerno pa rin ako. Salamat sa pag-greet, Kuya Lester Visayas. Hori, may nag-greet sa akin taga ibang bansa. Kay Kuya Minor Nazareno. Ayun, taray. Kaya po ito. Kay Kuya Reggie Espina Suarez, shout out. Kay Kuya J. Dean Piper. Hello po, salamat sa pag-greet. Nabi ni Kuya Jojo Laveres, Eucharist wala din. Okay lang, alam naman ni God lahat. Lahat po. Hindi ako nakakapag-confess, hindi ako nakakapagsimba. Hindi ako nakakatanggap ng Eucharist. Tuwing Sunday, mortal sin, pag di ka nakapagsimba, di ba? O, anong mangyayari pag namatay ka ng may mortal sin? Sa impyerno ka. Sinasabi sa akin, matalino ako, magaling ako. Ano naman ang silbi ng talino at galing ko kung sa impyerno rin naman ako mapupunta? Hindi ko kasi binibigyan ng ako po kasi yung tipong tao na hindi ko binibigyan ng magandang katwiran ng isang pagkakamali. Wala siyang justice sa akin. Pag mali ka, hindi yan pwedeng bigyan ng palusot. Kaya ako tinatanggap ko na siya agad na ang isang tao pag namatay na may mortal sin, impyerno ka. Kaya nga po ako directly na sinasabi ko sa inyo, pag namatay ako, sa impyerno talaga ako. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng excuse kasi yun ang batas ng Diyos eh. Diba? And I am a debater. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ako banal. Yung mga nagsasabi na hindi sila magaling, pero kung nasa state of grace ka naman, banalo ka. May magaling ka, tapos impyerno ka naman pag namatay, di ba? Tali-talino mo nga, impyerno ka naman babagsak. Lagi doon ako sa mangmang, pero sa langit naman. Kaya nga po kalimitan, sa mga taong matatalino, sa impyerno yan. Mga taong mayayaman, kalimitan dyan, impyerno yan.
Mas mapalad pa yung mga taong walang alam sa simbahan. Mas maswerte sila kasi pag ginagawa mo ang isang kasalanan pero hindi mo alam, venial sin yun. Hindi mo yan pwedeng sabihing mortal sin kasi pag sinabing mortal sin, alam mo at ginawa mo pa. 'Di ba? Kumbaga, alam mo ng kasalanan, tapos ginawa mo pa, mortal sin yun. Pero kapag gumawa ka ng isang kasalanan na hindi mo alam, ang tawag doon, venial sin. Kaya mapapalad yung mga tao na walang alam sa aral. Kahit na gumawa sila ng pagkakasala, kung hindi naman talaga nila yun alam, venial sin yun. Sila yung mga tao na sinasabi sa simbahan na kahit sa huling hininga mo, kapag sila nagsisi, mapapatawad ang Diyos yun. Kasi venial sin yun eh. Ang venial sin kasi natin, kunyari ako may venial sin ako, hiningi ko ng tawad sa pamamagitan ng pagdadasal with feelings. Mapapatawad yon. Pero hindi mo pwedeng gawin yung pamamaraan na yon pag may mortal sin ka. Kasi pag ikaw namatay na may mortal sin, kung halimbawa namatay ka na sinungaling ka, hindi mo na confess yun, impyerno ka kasi turo ng simbahan yan eh. Turo yun ng ating simbahan. Kaya nga, napakahirap maging Katoliko. Masarap dumibate. Masarap dumepensa. Lalo na pag alam mo ang history ng Catholic Church, ang sarap makipagdebate. Yes. Pero marami sa mga Katoliko ang hindi makakarating ng langit. Totoo yan. Kaya nga 'di ba sabi sa Bible, sindami ng buhangin na mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Totoo yan. Dahil saan? Dahil sa mortal sin. Pag namatay ka na may mortal sin ka, tumbling ka dun sa impyerno, diretso ka talaga dun. Walang makakarating sa langit na marumi. Walang makakapunta ng langit ng marumi ka. Kailangan pag nagpunta ka ng langit, malinis ka. At hindi pa pwedeng pumunta ng purgatorio ang taong namatay kapag may mortal sin ka. Hoy, walang may mortal sin sa purgatory. Lahat na nang doon, venial sin yun. Kaya pag namatay ka na may mortal sin, kunyari namatay ka, di ka nagsimba ng linggo, impyerno ka. Walang ano yan, hindi pa pwede nating bigyan ng rason o ng magandang dahilan na Lord, pasensya ka na, hindi ako nakapagsimba ng Sunday kasi may lakad ako. Ay, walang ganyan kay Lord. Basta kung ano yung batas, yun ang batas. Kung ano yung utos, yun ang utos. Hindi natin siya pwedeng bigyan ng magandang dahilan para lang mapagtakpan yung mga kasalanan natin. Hindi. Pag hindi ka nagsimba ng linggo at namatay ka, impyerno ka. Ganun lang yun ka-basic. Kapag hindi ka nakatanggap ng Eucharist sa araw ng linggo, namatay ka, impyerno ka. Totoo yun. Ang hindi pagtanggap ng Eucharistia tuwing linggo, mortal sin yan. Totoo yun. Kapag ikaw ay may asawa, may mga anak, nagsasama kayong hindi kasal, namatay kayong dalawa, impyerno ka. Totoo yun. Turo po ng simbahan yan. Kaya mahirap makapunta ng langit, kala nyo ba? Totoo po yun. May ka-live-in ka? Ang dami mong live-in sa Pilipinas? Namatay ka? Nang may ka-live-in ka, impyerno ka. Walang eme-eme yan, walang charot-charot yan. Diretso impyerno ka talaga. Hindi natin siya pwedeng sabihin na naging mabuti naman ako. Tumutulong naman ako sa kapwa ko. Hindi po ganun yun. Di ba meron doon sa Bible mababasa na nagsisimba siya. Di ba nagpupunta siya tuwing araw ng pagsamba? Meron niya sa Bible, tumutulong sa mga mahihirap. Pero bakit napunta siya sa impyerno? Kasi hindi naman yung hindi tinitignan doon ng Diyos yung kung paano ka tumutulong. Ang tinitignan ng Diyos doon kung paano ka sumusunod sa utos. Di ba? Kung paano mo susundin ang inuutos niya. Hi Kuya Harold, bye-bye. Salamat po sa pagbate at kay Kuya Shano Menil, thank you po sa pagbate. Hindi yun sa kung paano ka tumulong. Hindi yun sa kung paano ka umiiyak pag nagdadasal. Hindi yun.
kundi kung paano mo sinusunod yung utos niya. Pag sinabi ng Diyos magsimba ka tuwing linggo, magsimba ka. Pag sinabi ng Diyos tumanggap ka ng Eucharistia sa araw ng kapahingahan, tumanggap ka. Pag sinabi ng Diyos magpabinyag ka, kailangan mong mabinyagan, magpabinyag ka. Pag sinabi ni Lord magkumpil, kailangan mo ng sakramento ng kumpil, sundin mo. Alinman sa mga sakramentong ito, ang hindi mo sinunod at namatay ka, mortal sin yun. Kaya lahat ng mga taong walang kumpil at namatay na walang kumpil, impyerno kayo. Utos ng Diyos yan eh, bakit hindi mo sinunod? Diba? Utos kahit mamigay ka ng 1,000,000 sa bawat Pilipino, pag hindi mo sinunod ang inuutos ng Diyos, impyerno ka. Lahat ng utos ng Diyos, yan ay daan para mapunta tayo ng langit. Lahat yan, kung anong sinabi niya sa'yo. Hi Kuya John Norman Nalandoni Torrento, salamat po sa pagbate. Kay Ate Geraldine Ann Ladrillo, salamat po. Kahit ako, kunyari, lumalaban ako sa mga INC, di ba? Hindi naman ako nagsisimba. Kahit mamartir pa ako, hindi ako magiging santo. Bakit? Wala ako sa state of grace. Yung mga minamartir, kung bakit sila nagiging saint, minartir sila na nasa state of grace. Yan, pwede ka maging saint. Pag binartir ka, na nasa state of grace ka. Kaya mapalad yung mga tao na nakapag-prepared. Diba? Katulad ni Acutis. O, diba? Si Acutis, santo na. Ang bilis ng pagka-canonize kay Acutis, diba? Bakit? Kasi napagandaan niya yung kamatayan niya na mamamatay na ako, kailangan ko nang magpakabanal. Diba? Kumbaga kahit ang mga magulang ni Acutis, dahil alam nilang may sakit yung anak nila, gusto naman ng mga magulang ni Acutis, ni Carlo Acutis, na makapunta yung kaluluwa ni Acutis doon sa langit. Kaya nung si Acutis ay may sakit, talagang inihanda niya yung spirit niya na maging banal, maging holy. Kaya mahirap maging Ako, totoo lang, hindi ako pupunta sa langit, sa impyerno ako. Kaya nga lagi kong sinasabi, anong silbi ng galing ko? Anong silbi ng talino ko? Sa impyerno rin naman ako mapupunta. Bakit? Di ako nagsisimba. Pag hindi ka nagsimba, impyerno ka. Hindi ba tinuturo sa inyo yan? Tandaan nyo to, mga Katoliko, pag namatay ka na may mortal sin, impyerno ka. Anong sabi? Magkasala ka na sa Ama at sa Anak, may kapatawaran. Pero ang magkasala sa Holy Spirit, walang kapatawaran. Yan ang dahilan kung bakit may napupunta ng impyerno. Because sa Holy Spirit. Kaya meron tayong debosyon. Meron tayong rosary, di ba? Meron tayong Divine Mercy. Bakit? Yan kasing mga debosyon na yan ang nagpapagaan ng mga pagkakasala natin sa Holy Spirit. Kaya kapag tayo, nagkakasala tayo sa Holy Spirit, wala yang kapatawaran kahit magkumpisal ka pa. Naiipon lang yan. At pag namatay ka, yan yung pagbabayaran mo na mababasa sa Bible. Diba? Ang sabi sa Bible, pagbabayaran mo ni ang kahuli-hulihang kusing. Kaya lahat ng kasalanang ginawa mo, magmula nung bata ka, hanggang sa ngayon na may edad ka na, pagbabayaran mo yan kay Holy Spirit. Si Holy Spirit ang responsable kung bakit may naiimpyerno. Totoo yan. Kaya nga 'di ba sabi, manatili kayo sa state of grace. Kaya yung mga rosary na yan, mahalaga yan. Kasi yan yung nagpapagaan ng pagkakasala mo. Kaya yung kunyari araw-araw, ikaw ay nasa kalagayan ng pag-aasawa pero hindi kayo kasal, pabigat ng kasalanan mo.
Kahit sabihin mong may alam ka pa sa simbahan, hindi yan valid para mapunta ka ng langit. Kahit si Sanrio, maraming naipanalong laban, hindi ako nagsisimba. Hindi yan susi para mapunta akong langit. Impyerno pa rin ako. Yun po yung totoo. Tayo ay napupunta ng impyerno dahil nagkakasala tayo kay Holy Spirit. At pag nagkasala tayo kay Holy Spirit, wala siyang kapatawaran. Pagbabayaran natin siya. Kaya yung mga mga Katoliko dito na, naku, magsisimba sana ako, kaya lang nasa ospital yung asawa ko. Ay, hindi pa pwedeng magrason-rason ka sa Diyos ng ganyan na Lord, pas ka muna, yung anak ko kasi nasa ospital eh. Ano ang sabi sa kautusan? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, kahit naghihingalo pa yung asawa mo, magsimba ka. Kumbaga, hindi ka pwedeng magbigay ng dahilan. Pag sinabing magsimba ka. Diba? Ibigin mo nga ang Diyos ng higit sa lahat O, ibig sabihin, mas mahalin mo ang Diyos kaysa sa sarili mong asawa, sarili mong anak, sarili mong buhay. Higit sa lahat Diba? Pag sinabing ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, sa lahat. Sa tao, sa lahat ng tao, dapat mas una ang Diyos. Sa lahat ng mga importanteng bagay sa'yo, unahin mo ang Diyos. Utos niya yan. Inuna mo yung halimbawa naghihingalo asawa mo. Diba? Inuna mo yon. Hindi ka nagsimba. Hindi natin pwedeng bigyan ng katwiran yon. Basta pag-araw ng linggo, dapat kang magsimba. Whether you like it or not, you have to attend Mass. Kasi hindi ka a-attend ng Mass ng Sunday. Paano kung Lunes namatay ka, tapos hindi ka nagsimba ng Sunday, di good luck. Kung ano yung utos niya yun ang gawin, yun ang sundin. Ano sabi pa ni Lord? Huwag kang magsisinungaling. Diba? Pag sabi huwag kang magsisinungaling, maging honest ka. Hindi natin pwedeng bigyan ng katwiran na kaya ako nagsinungaling ako sa hindi ko sinabi yung totoo dun sa kaibigan ko tungkol sa sinabi mo sa akin kasi baka mag-away kayo. Hindi, yung sinabi pala sa'yo ng kaibigan mo, mali yung kwento. Siyempre, parang gaito yan Hindi mo sinabi yung chismis doon sa isang kaibigan mo na sinabi rin sa'yo ng kaibigan mo. Kasi isipin mo, baka mag-away sila. Paano yon? Tinanong ka ngayon ng tao. Diba? Na, uy, may sinasabi ba sa'yo si ganito? Sasabihin mo, wala. Yung pala mali, yung nagkwento sa'yo, sinungaling, di kawawa naman yung isa. Nahubaran, nahusgahan ng hindi naman pala totoo. Sa akin kasi, pagdating sa mga kautusan ng Panginoon, masyado akong dyan. Paano ko ba sasabihin? Pagdating sa kautusan ng Panginoon, masyado akong categorical mag-isip. Pag sinabing categorical, literal. Ang sa akin, basta pag hindi mo siya sinunod, mortal sin yun. Halimbawa, alam mo na ito yung batas ng Diyos, hindi mo sinunod, kulong ka, di ba? Kumbaga, no jaywalking, pero nag-jaywalking ka pa din, kulong ka. Ganun din sa akin na hindi mo sinunod yung utos ng Diyos, alam mong mali yan, alam mong mortal sin yan, impyerno ka. Hindi ko tinitignan ang simbahan pagdating sa sarili ko para isiping banal ako. Kasi kaya ang mga Katoliko, maraming mapanghusga. Makakita ng bakla, makakita ng maiksi ang shorts. Ay, ano ba naman to? Baka mapupunta sa impyerno to. Aminin na natin. Usually, mga taong simbahan, ganyan, di ba? Na makakita lang ng isang bagay na hindi swak sa panlasa niya doon sa tao, lalaitin agad, pipintasan, iisipin siya banal na banal. Ako hindi. Kaya ako, ano man yung nakikita ng mata ko, may mga nag-open up nga sa akin Marami akong kaibigan na defender ng simbahang Katolika na LGBTQ na may mga ka-live-in na same sex. Yes. May mga kaibigan ako magagaling. Ay nako, magugulat kayo, may karelasyon.
Marami akong kaibigang lalaki na may ka-live-in bakla. Totoo yan. Defender ng simbahang katolika. But, I never condemn them. Bakit ganun sila nagtitiwala sa akin? Na aminin sa akin na, Sanrio, may sasabihin ako sa'yo pero huwag kang mato-turn off ah. Sabi ko, ano yun? May ka-live-in akong bakla. 7 years na kami. Meron akong kaibigang transman. Sanrio, wag kang maingay ha. Oh, may kinakasama akong babae. Lesbian yun. May kaibigan ako na older than me. Pero may asawang lalaki, mas bata sa kanya, 20 anyos. Pero hindi ko sila kinondem. Bakit? Makasalanan din kasi ko. Hindi ako pwedeng mag-judge na ay hindi ito mapupunta sa langit. Bakit? Hindi rin naman ako mapupunta sa langit eh. Kaya yung mga nagsasabi sa akin na, Sanrio, tignan mo nga yung itsura mo, pa-lipstick ka pa. Kasalanan sa Diyos yan. Kahit may mga katulad ko na ganun din nagle-lipstick din, o kaya mga katulad ko na damit babae din, hindi ko sila kinokondem. Bakit? Una kong kinokondem ang sarili ko. Una kong hinahatulan ng sarili ko na, Lord, pasensya ka na, mukhang hindi ko yata mabibigay yung gusto mo. Hindi ko kayang maibigay ang gusto mo na maging banal ako. Mukhang talagang diretso tayo dun sa ano. Parang diretso yata ako, Lord, sa impyerno na ito ah. Diba? Bago tayo magsalita ng ang taong to ay makasalanan, ang taong to ay walang kaligtasan, tignan mo muna yung sarili mo. Tignan mo yung kalagayan ng kaluluwa mo. Maliligtas ka ba? Diba? Maliligtas ka? Pag namatay ka ba, isipin mo pag namatay ka ba, mapupunta ka ba ng langit? Kasal ka ba? Pag namatay kang hindi kasal, impyerno yan. Una yon. Tuwing linggo ba, nagsisimba ka? Hindi ka pwedeng pumalya. Pag pumalya ka ng Sunday, na hindi ka nagsimba, impyerno ka. Kalawa yon. Tumatanggap ka ba ng Eucharist? Hindi ka pwedeng magdahilan na, Sanrio, nagsisimba ako pero hindi ako tumatanggap ng Eucharist. Walang kwenta simba mo. Tayo ay nagsisimba para tanggapin ang katawan ni Kristo. Walang kwenta simba mo kapag hindi ka tumanggap ng Eucharist. Anong dapat mong gawin? Magkumpisal ka. Hindi ka pwedeng magdahilan na nagsisimba ako pero hindi ko tumatanggap ng Eucharist. Impyerno ka. Double dead pa. Diba? Double dead pa yan. Bakit? Hindi ka pa tumanggap ng confession. Sabi ni Adolfo Gabato Villacura, bro, kaya mo bang iwan na pagiging gay mo kasi sinabi mo na God first before anything? Ang pagiging bakla ko ay hindi kasalanan sa Diyos. Ang kasalanan sa Diyos ay ang pagiging immoral ng isang bakla, hindi ako immoral. Walang turo ang simbahan na i-condemn ang mga bakla. Mahal na mahal ng Santo Papa ang mga bakla. Binibigyan ng karapatan ng simbahang Katolika ang mga bakla. Ano lang ang pinapaalala ng simbahan sa mga bakla? Huwag kang immoral. Ano yung immoral? Pakikipag-sex sa kapwa lalaki. Yun ang immoral. Kung tatanungin mo ako kung kaya kong iwan ng pagiging bakla ko, hindi. Hindi na ako magiging si Sanrio. Ano klaseng pagiging bakla ba yung sinasabi mo? Sige. Ang mga pare ay dinedefine as bakla. Bakit bakla? Hindi nag-aasawa. Pag sinabing bakla, kabaklaan, celibate life, walang asawa. Ayaw mag-asawa ng babae. Madre,
namumuhay ng kabaklaan, ayaw mag-asawa ng lalaki. Pag sinabing bakla, ayaw mong mag-asawa ng opposite sex. Celibate life yan. Diba? Celibate life, kumbaga, walang masama sa pagiging bakla. Huwag ka lang magiging immoral. Huwag ka lang makikipag-sex dyan kung kani-kanino. Huwag kang mag-aasawa ng katulad mo, ng kapareho mo. Bakit? Dahil kahit magdasal ka pa ng paulit-ulit, kapag namumuhay ka sa immoralidad, impyerno ka. Hindi lang pagiging bakla. Ang pag-aasawa ng hindi kasal, immoral yan. Akala nyo kabaklaan lang? Hindi. Ang pag-aasawa ng hindi kasal, immoral yan. Immoral na pamumuhay yan. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang makikiapid. Saan papasok ang pakikiapid? Pakikipagtalik sa hindi mo asawa. Tama? Hindi mo pwedeng tawaging asawa ang kinakasama mo pag hindi kayo kasal. Kaya sa tuwing nagtatalik kayo, sa tuwing nagsesex, yung nagsasama na hindi kasal, pabigat ng pabigat yung mga kasalanan nyo. At ang magsasuffer dyan yung mga anak. Sila ang tatanggap ng tinatawag nating gaba. O retaliation ba yon sa English? Ang tawag sa mga nag-anak na hindi kasal, sila ay tinatawag na anak sa pagkakasala. Sinusumpa ng Diyos yan. Yung mga supling, yung mga anak na yung mga magulang na nag-anak na hindi kasal, anak sa pagkakasala tawag dyan, sinusumpayan ng Diyos. Pati yung mga anak kasama. May sumpa ang Diyos dyan. Sa mga nag-aanak na hindi kasal, ang tatanggap ng sumpa yung mga anak. Kawawa yung mga anak. May parusa ang Diyos sa mga anak na ang magulang ay hindi kasal. Di ba parang tayo? Parang tayo na lang. Wala naman tayong kasalanan sa ginawa, wala naman tayong kinalaman sa ginawa ni Eva at Adan na pagkakasala. Bakit tayo nadamay? Di ba? Si Eva at Adan nagkaroon ng mortal sin. Di ba? Sa papanong paraan, hindi nila sinunod yung utos ng Diyos. So, itong si Eva at Adan, nagkaroon ng anak. Di ba? Ito si Cain, si Abel, nagkaroon siya ng mga anak. Ang tawag sa kanila, anak sa pagkakasala. Pati sila minana yung kamatayan na dapat si Eva at Adan lang ang magsasuffer. Pati tayo nadamay, di ba? Ganon din sa mga magulang na nag-anak, tapos, hindi naman pala kayo kasal. Kawawa yung mga anak nyo. May sumpa ang Diyos dyan. Ang tawag dyan, anak sa pagkakasala. Maaaring maghirap sila, ganon. Maghirap. At hindi lang yung anak nyo, pati yung magiging anak nila. Kumbaga, yung pagiging responsable ng magulang na hindi kasal at kayo ay nag-anak, yung parusa ng Diyos, tatanggapin nyo ng mga anak nyo. Ngayon, hindi lang yung mga anak nyo tatanggap nun, pati yung mga magiging apo nyo pa. Kasi utos ng Diyos yan. Huwag kang makikiapid. Kaya kung sa salitang karumal-dumal at salitang immoral, mas matindi yung babae at lalaki na nag-asawa at nag-anak kumpara sa parehong kasarian. Kasi, ang lalaki sa lalaki, hindi yan nag-aanak. Kaya yung magsasuffer dyan, yung dalawang tao lang na magkarelasyon. Wala silang dadamay na tao. Kasi wala naman silang anak eh. Hindi katulad ng babae at lalaki na nagsama at hindi kayo kasal, tas magkakaroon pa kayo ng supling. Magkakaroon pa kayo ng anak. Kawawa yung anak nyo.
may sumpa ang Diyos sa mga yan. Kaya kung ano lang, kung sa salitang immorality lang, mas kawawa yung yung hindi kasal na nagsasama, na babae at lalaki. Tignan nyo sa Bible. Wala kayong nabasa sa Bible na may batas ang Israelita na kapag ang lalaki sa lalaki ay nagtalik, babatuhin hanggang sa mamatay. Pero meron tayong mababasa sa Bible na kapag ang babae ay pumatol o nakiapid sa hindi niya asawa, papatayin, babatuhin. Hindi po ba? Kasi ang immorality sa panahon ng mga Israelita ay nasa magka-live-in. Pag ikaw ay nakipag-live-in o nabuntis, kung ikaw ay babae, sa panahon ni Kristo, papatayin ka. Pero tignan nyo, wala tayong mababasa sa Bible na may batas ang Israelita na kapag nag-sex ang lalaki sa lalaki, mamamatay. Wala. Di ba? Kasi mas matindi ang pagkakasala ng babae at lalaki kesa sa bakla at lalaki. Bakit? Kasi ang unang gumawa ng mortal na kasalanan ay ang babae at lalaki, hindi ang lalaki sa lalaki. Well, hindi ko siya binibigyan ng tawag nito, ng palusot para pagtakpan ng kasalanan din ng same sex. Pareho 'yan. Hindi natin yan pwedeng bigyan din ng katwiran na ay Sanrio, babae at lalaki gayito pala. Hindi, pareho pa din yan ng grounds. Immorality pa rin yan. Impyerno ka pa din. But kung titignan natin yung bigat na sasaklawan ng salitang kasalanan, mas mabigat ang pagkakasala ng lalaki at babae kumpara sa lalaki sa lalaki. Kasi babae at lalaki, hindi kayo kasal, mortal sin yun. Tapos magsusupling kayo. Yung mga anak nyo, tatawagin niyang anak sa pagkakasala. May sumpa ang Diyos dyan. Yung dalawang anak, yung anak ninyo na nagkaroon na naging anak sa pagkakasala, mag-aanak yan. Tatanggapin din yun ng magiging anak nila, yung kasalanang mana ng magulang. Hindi yan mapuputol hanggat hindi kinakasal ang nagsasama. Hindi yan mapuputol. Kaya kung ang magulang ay hindi kasal, yung anak nag-asawa hindi rin kasal, kawawa yung mga magiging anak hanggang sa kaapu-apuhan. Sila yung tatanggap ng sumpa. Totoo po yan. Parang Eva at Adan, tinatanggap natin yung sumpa ng Diyos sa kanila, kamatayan. Ganon din sila. Kamatayang espiritual na maaaring humantong pa sa pagkasunog nila dun sa impyerno. Kaya dapat magpakasal kayo, mga babae at lalaki. Kumpara sa aming mga bakla, di ba? Kumpara sa mga kaibigan kong bakla, kumpara sa aking bakla, kapag kami ay nakipagrelasyon, kami lang yung maiimpyerno. Kumbaga ako lang, halimbawa, or dalawa lang kami ng partner ko, kami lang ang masusunog sa impyerno. Hindi katulad sa mga babae at lalaki na nag-anak at nakipag-live-in kayo, tas hindi pa kayo kasal, kawawa mga anak nyo, pati yan, impyerno yan, kagagawa ng magulang. Kaya kapag ang kagagawa ng mga magulang dahil sa pagiging irresponsable nyo, triple ang bigat ng kasalanan nyo pag siningil kayo ng Diyos. Kaya maging maingat tayo. 'Di ba? Kailangan tayo ay, kung tayo ay mag-iisip, kailangan maging practical kayo. Nakapagkumpisal ka ba? Nakakapagsimba ka ba every Sunday? Diba? Tumatanggap ka ba ng Eucharist? May kumpil ka ba? Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang na, ay, nag-grocery ako, tandaan nyo. May kapatawaran sa Ama at sa Anak, pero sa Holy Spirit, wala. Kaya simula nung bata ka hanggang ngayon, lahat yan pagbabayaran natin sa Holy Spirit. At magiging magaan lang yung ating pagkakasala sa banal na Espiritu Santo kung lalakipan ninyo yan ng sakripisyo. Yan yung tinatawag na penance. Kaya tayo nagkaroon ng mga devotions. Di ba? Meron tayong tawag nito Divine Mercy. Di ba? Meron tayong sakyapo. Di ba? Yung mga namamanamanata. Sila yung nagpapagaan ng mortal sin mo. At
mapapagaan yung mga kasalanang nagagawa natin sa Holy Spirit kung i-maintain mo yung espiritu mo na nasa estado ng grasya ng Diyos. Kung kaya mong ma-maintain na ikaw ay dapat nasa state of grace, gawin mo. Kaya nga dun sa mga alagad, 'di ba? Anong ginagawa ng mga apostol? Kahit konting init ng katawan, kahit konting libog, sinusugatan nila mga sarili nila, kahit ang mga saints. Makaramdam lang sila ng libog, sinusugatan nila sarili nila. Isipin nyo feeling pa lang yun. Pero takot na sila na hindi pa pwede to, mali ito, sinusugatan nila yung sarili nila. What more pa tayo? What more pa yung babae at lalaki na nagtatalik ng hindi kasal? Immorality yan. Mabigat na kaso yan. Hindi yan basta-basta. Diba? Merong batas ang Diyos patungkol sa araw ng kapahingahan. Mangilin ka. Diba? Mangilin ka sa araw ng kapahingahan. Hindi ka nagsisimba, aba. Mabigat yun. Hindi yan basta-basta. Maaaring sa atin, kung titignan natin bilang tao na may laman, na may buto, simpleng bagay. Pero malaking kaparusahan yan sa espiritu na nasa loob ng katawan natin. Hindi talaga natin yan mapapansin. O hindi natin talaga siya titignan bilang seryosong bagay. Pero napakaseryoso niyan sa espiritu natin. Ang pagsisimba ay highest form of worship. Una yan. Ang pagsisimba ay utos ng Diyos yan. Obligado ka dyan. Hindi ka dyan pwedeng mag-excuse. Inuutosan ka ng Diyos. Magsimba ka linggo. Hoy, linggo, magsimba ka. Ano sabihin mo kay Lord? Lord, bukas na. Pwede ba yon? Halimbawa, utusan mo yung anak mo. Anak, magugas ka. Sagutin ka ng anak mo. Ay nako ma, bukas na. Ano mararamdaman ng magulang? Magagalit. Baka mamay babato mo pa ng plato. Ganon din ng Diyos. Linggo ngayon, magsimba. Ikaw, may mortal sin ka, magkumpisal ka doon. Ano sasabihin nyo kay Lord? Lord, next time. Good luck sa'yo. Diba? Kaya lahat tayo, lagi nating titignan, may mortal sin ka ba ngayon? Yan ang ulang araw-araw mong tatanungin. Ngayong araw ba na to, may mortal sin ka ba? Kung meron, confess. At magsimula ka na pabanalin ang sarili mo. Dahil mahirap mamatay na nasa mortal sin. Sabi nga sa nabasa kong isang saint, every 100,000 souls, isang kaluluwa lang ang napupunta sa purgatorio. Can you imagine? Every 100,000 na kaluluwa, isang kaluluwa lang ang napupunta sa purgatorio. Meron akong aklat niyan teka. Papakita ko sa inyo yung aklat ko na yan. Saan ko ba yun nailagay? Meron akong aklat niyan Naku, hindi ko na alam kung saan ko na ilagay siya. Saan ba yun? Meron akong aklat niyan na galing sa ibang bansa. Tapos, binasa ko. Sa totoo lang, nakakatakot siyang basahin. Kasi hindi ko yan siya makita dito. Yan, hindi ko na siya makita. Yung aklat na yon ay aklat patungkol sa aral sa impyerno. Dogma of Hell. Ang dami po talagang napupunta sa impyerno. Napakadami. Kaya, isa yan sa advice at tip ko sa inyo. May mortal sin ba kayo? Kasi tandaan nyo po to Lagi nyo po itong tatandaan.
At ito rin yung lagi kong nire-remind sa sarili ko. Pag namatay po tayo na may mortal sin, hindi po yan pwedeng bigyan ng excuses. Impyerno po talaga tayo. Yan po ang katotohanan at pinakamahirap at masakit na turo ng ating simbahan. Pag namatay ka na wala ka sa state of grace, pag namatay ka na may mortal sin ka, impyerno ka. Pag namatay ka na hindi ka nagsimba ng linggo, impyerno ka. Pag namatay ka nang hindi ka nakapagkumpisal, impyerno ka. Pag namatay ka na wala kang kumpil, impyerno ka. Pag namatay ka na hindi ka tumatanggap ng Eucharist, impyerno ka. Kaya mahirap maging Katoliko. At dahil sa batas ng simbahan na yan, pagdating sa estado ng isang kaluluwa, kung mapupunta ba sa langit o hindi, kaya maraming nagsusulpot. Dahil sa mahirap at mabigat na pamantayan ng ating simbahan. Tingnan nyo sa mga Protestant. Born again. Magsorry ka lang kay Lord, ligtas ka na. 'Di ba? Sabihin mo lang daw kay Lord ng Panginoon, patawarin niyo ako. Kakasaksak mo lang. Basta't nagsisi ka kaagad, langit ka na. 'Yun ang born again. Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Basta nasa loob ka lang daw ng kawan nila, ligtas ka na. Tama? Eli Soriano. Basta sundin mo lang ang turo ni Eli Soriano, ligtas ka na. Pero sa ating simbahan, hindi sinasabi ng ating simbahan na sapat na Katoliko ka para mapunta ka ng langit, no. Hindi lang sapat na Katoliko ka para mapunta ka ng langit. Maaaring ang pagiging Katoliko mo ang stepping stone para makapunta ka ng langit, but it doesn't mean na dahil Catholic ka, langit ka na, no. Ako nga di ba sinasabi ko nga sa inyo na hinahangaan ako ng ibang mga Katoliko, Sanrio, ang galing mo, Sanrio, Lodi, idol, di ba? Pero hindi ako mapupunta ng langit. Anong sense? Anong sense ng pagiging magaling ng Sanrio kung sa impyerno naman? Kaya ako, never ako nakaramdam na kahit na pinapalakpakan ang Sanrio, pag dumedebate, Sanrio, galing-galing mo talaga, nabutata mo yung sulpot. Kahit na ganon, hindi ako nakaramdam ng yabang. Bakit? Sa impyerno ko mapupunta, anong pagyayabang ko? Diba? Magyayabang ka, hindi ka naman pupunta sa langit. Magyayabang ako, ang galing-galing ko, tapos sa impyerno naman ako. Hindi po kasi ako impokrita. Hindi ako yung tipong tao na galing ko, no? Mas papalakpakan ko pa yung hindi magaling dumibate pero nasa state of grace. Wala ako sa state of grace. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi, pagdasal nyo ako kasi hindi ako pinakikinggan ng Diyos pag nagdadasal ako. Ang tao, pag nasa mortal sin, hindi kayo pakikinggan ng Diyos. Kaaway ng Diyos ang mga nasa mortal sin. Tandaan nyo yan. Hindi kayo pakikinggan ng Diyos. Kaya meron tayong saints. Kaya nandiyan si Mama Mary. Para siya yung pakikinggan. Hindi po pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Banal ang Diyos. Ang Diyos ay banal. Kaya pakikinggan niya banal din. Pag hindi ka banal, hindi ka niya pakikinggan. Humingi tayo ng panalangin sa mga saints. Yan yun, yung intercession of the saints, di ba? Intercession of Blessed Virgin Mary. Pero yung magdadasal ka sa Diyos directly, Panginoon, maawa ka po sa akin, o Panginoon, sana bigyan mo ko ng ganit. Ay, hindi ka pakikinggan ng Diyos pag nasa mortal sin ka. Hindi ka pakinggan ng Diyos. So, mamaya po tayo ulit magchika-chika, tumatawag ang aking mami, ang aking inay, hindi ko alam kung bakit. So, yun lang pa, maraming salamat.